Ayan guys, sinisimulan ko na nga pala yung pag-iimpake ng mga gamit ko. Mga gamit kong kailangan kong iuwi sa Pilipinas kasi end of contract na po ako. Ayan guys, sa loob ng 3 taon at 11 months, 26 days, yung mga gamit ko halos 2 box tin po pala na naipon ko. Halos 4 na taon din naman kasi kung may mauwi man akong chocolate, siguro kaunti lang po. Kasi yun yung hand carry ko na lang. Ay guys, mahirap nga pala talaga mag-abroad. Totoo nga ang sabi nila. Sabi nila, kapag abroad daw, wow, siguro madaming pera no. Kapag sinabi mong wala, hindi sila maniniwala. Kapag lumapit sila sa'yo at hindi ka makatulong, ikaw pa masama. O, ikaw daw ang mayabang porket nakapag-abroad ka. Ang hindi nila alam, resibo na lang ang hawak mo sa mga kamay mo na puno ng kalyo. Oo guys, yung kasabihan na to, totoo nga talaga ito. Pahalagahan natin yung mga pinapadala sa atin ng mga kamag-anak natin na OFW. Kasi pinaghirapan nila yon, dugot pawis ang pinuhunan nila para maipon at mapadala po sa atin, kapamilya natin sa Pilipinas. Para sa mga OFW na tulad ko, minsan di mo maiwasang malungkot. May mga pagkakataon kasi nararamdaman mo kung may kulang na sa buhay mo. Yung feeling mo mag-isa ka, mag-isa kang hinaharap mga pagsubok na dumatating sa buhay mo. Pinipilit mong maging matapang, pinipilit mong maging okay, pinipilit mong lumaban, kahit mahirap tinitiis mo para sa kanila. Para sa mga taong naiwan at umaasa sa'yo, damdaman mo na minsang sumuko, yung feeling na ayaw mo, yung feeling na sana meron ding taong masasandalan ka kapag nanghihina ka na. Yung taong yayakap sa'yo at magsasabi, sige, iyak mo na yan, para mawalan sakit at hirap na nararamdaman mo. Nandito lang ako. Ang sarap yung feeling na may nagmamahal sa'yo, may nagpapahalaga at laging nandyan sa tabi mo, sa hirap man o ginawa. Minsan, mahirap din yung magpanggap na hindi ka nasasaktan. Mahirap din yung magkunwari na matatag ka kahit nahihirapan ka na. Oo, tama ka. Marahil ayaw mo ipakita sa kanila na nahirapan ka dahil mahihirapan sila at mag-aalala. Pero diba, tao lang din tayo. May nararamdaman. Kasi kapag ganun, hindi nila malalaman na kailangan mo din sila. Kasi kala nila kaya mo. No po, huwag ganun. Kailangan mo din iparamdam na may mga taong nagmamalasakit sa'yo, nagmamahal, at may mga taong di ka kayang mawala ka. Huwag mo hayaan na mahal ka lang nila dahil kailangan ka nila. Yung bawal mo sabihan na sa salitang pagod na ako. As OFW. Yung gusto ko nang matulog at magpahinga lang muna. Yung pwede ka nang tumigil sa trabaho. Pero yung mga OFW na yan, hindi nila gagawin yan. Never na sa isip nila. Pagod na ako. Pero kahit pagod na sila, kailangan pa rin nila magtrabaho. Kailangan pa rin nila kumayod para magpatuloy sa buhay. Oo guys, ganun kahirap ang maging isang OFW. Pag ikay OFW, sabi ng iba, ang swerte mo. Buti ka pa sa ibang bansa nagtatrabaho. Nakakaingit daw, pero kung aling parte doon, yun ang hindi malinaw. Ang alam ko kasi bibihira ang swerte, the rest ay diskarte. Diskarteng kung paano mapagbubuti ang iyong trabaho. Yung sa pagod at lungkot ay hindi ka patatalo. Diskarteng kung paano ang sweldo ay mapagkakasya. Yung kahit malungkot ka, kailangan magmukhang masaya. Mas malaki ang sweldo, oo, aaminin ko. Pero mas marami naman ang kailangang isakripisyo. At minsan pa ang masaklap na nagiging kapalit, relasyon sa pamilya ay nagiging mapait. After period of waiting, ito na ang gusto mong marinig. We have just landed at the Ninoy International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. For your safety, please remain seated with your seatbelts fastened until